Kung ikaw ay isang pensyonado sa Pilipinas, may mahalagang babala na hindi mo dapat baliwalain simula April 7, 2026. May mga obligasyon na direktang makakaapekto sa iyong pension payments mula sa SSS at GSIS. At kung hindi mo ito magagawa sa oras, posibleng maantala o mahinto ang iyong benepisyo. Kaya siguraduhin mong panoorin hanggang dulo dahil ipapaliwanag ko ang lahat ng dapat mong gawin at ang mga pinakabagong update tungkol sa pension crisis sa Pilipinas. At kung ikaw ay pensyonado o may kakilalang umaasa sa pensyon, pindutin mo na ang subscribe dahil ang channel nga ito ay ginawa para sa inyo. Dito ka makakakuha ng malinaw, mabilis at updated na impormasyon na talagang makakatulong sa inyong araw-araw. Mga kababayan, makinig kayo ng mabuti. Kung kayo ay isang pensyado o mayroon kayong mga magulang, lolo, lola o kamag-anak na pensyonado, ang mensaheng ito ay para sa inyo. Simula sa ikapitong araw ng Abril taong 2026, may mga bagong obligasyon at responsibilidad na dapat nating malaman, dapat nating intindihin at dapat nating sundin. Hindi ito biro, hindi ito maaaring balwalain. Ang mga pagbabagong ito ay may direktang epekto sa inyong buhay, sa inyong benepisyo at sa inyong kinabukasan. Kaya naman, handa na ba kayong makinig? Umupo kayo ng maayos at pakinggan natin ang lahat ng kailangan ninyong malaman. Una sa lahat, pag-usapan natin kung bakit kailangan ng bansa na magpatupad ng mga bagong regulasyon para sa mga pensyono. Marami sa atin ang naisip na kapag nag-retire na tayo, tapos na ang lahat ng papeles, tapos na ang lahat ng proseso at maaari na tayong mag-relax ng walang alalahanin. Sa isang banda, totoo yon. Karapat-dapat na ang bawat pensyado na magpahinga pagkatapos ng matagal na taon ng serbisyo at pagtatrabaho. Ngunit ang mundo ay nagbabago, ang sistema ay nagbabago at kasabay ng mga pagbabagong ito, may mga responsibilidad din tayong dapat tuparin upang masiguro na ang ating mga benepisyo ay hindi maaantala, hindi maaabala at hindi maaalis sa atin. Ang mga obligasyong itinataguyod simula Abril 72, 26 ay patungkol sa tatlong pangunahing bagay. Una, ang patuloy na pag-verify ng buhay o tinatawag na life verification o pensioners revalidation. Pangalawa, ang pag-update ng inyong personal na impormasyon sa kinauukulang ahensya. At pangatlo, ang pagsunod sa mga bagong patakaran ng digital na pagbabayad at pagtanggap ng benepisyo. Bawat isa sa mga ito ay mahalaga at bukas palad nating tatalakayin ang bawat isa. Simulan natin sa pinaka-importanteng obligasyon, ang patunay ng buhay. Maaaring maririnig ninyo ito sa iba't ibang pangalan. Minsan ito ay tinatawag na revalidation, minsan ay tinatawag na life certification, at minsan naman ay tinatawag itong pensioner verification. O ano man ang pangalan nito, iisa lang ang layunin. Kailangan ng gobyerno at ng inyong pension fund na mapatunayan na kayo ay buhay at nakatanggap ng inyong pensyon sa tamang paraan. Ito ay isang prosesong mahalaga hindi lamang para sa gobyerno kundi para rin sa inyong kapakanan. Napakaraming kaso na ang mga pensyon ay napupunta sa mga taong hindi na karapat-dapat o sa mga kaso ng panloloko at ang buhay na pensyonado ay nagiging biktima. Sa pamamagitan ng patuloy na verification, nililinis ng sistema ang mga ganitong kaso at tinitiyak na ang bawat piso ng inyong pensyon ay mapupunta sa tamang kamay sa inyong mga kamay. Paano ito ginagawa? Para sa ilang sa inyo, ito ay maaaring personal na pagpunta sa opisina ng inyong pension fund. Para sa iba, lalo na sa mga may kapansan, may sakit o nakatira sa malalayong lugar, maaaring puntahan kayo ng isang kinatawan o maaari itong gawin online sa pamamagitan ng inyong opisyal na portal. Ang mahalaga dito ay ang inyong pakikipagtulungan at ang inyong pakikinig sa mga anunsyo mula sa inyong pension fund. Huwag maghintay na sabihin sa inyo ng inyong pamilya o ng inyong mga kapitbahay aktibo
kayang magtanong at maghanap ng impormasyon. Ngayon, tungkol sa pag-update ng inyong personal na impormasyon, ito ay isa sa mga obligasyong madalas na minamaliit ng mga pensyado. Ngunit ang katotohanan ay napakaraming benepisyo ang naaantala o hindi natatanggap dahil lamang sa lumang impormasyon sa file. Halimbawa, nagbago na ang inyong address, nagpalit na ng bangko, namatay na ang inyong benepisyaro, nagpakasal ang inyong anak na nakalista bilang dependente. Lahat ng mga pagbabagong ito ay dapat iulat sa inyong pension fund nang sa gayon ang inyong record ay manatiling tama at napapanahon. Mula Abril 726, mas mahigpit na ang proseso ng pag-update ng impormasyon. Kailangan na ngayong isumiti ang mga supporting documents para sa bawat pagbabago. Halimbawa, kung kayo ay lumipat ng ang tirahan, kailangan ng bagong proof of address tulad ng kuryente o tubig bill na hindi lalampas ng 3 buwan. Kung nagbago ang inyong bank account, kailangan ng bank certification at ng inyong valid government ID. Kung may pagbabago sa inyong listahan ng benepisyaro, kailangan ng supporting documents tulad ng death certificate kung namatay ang dati ninyong benepisyaro. O kaya naman ay marriage certificate at birth certificate para sa mga bagong benepisyaro. Alam namin na ang ilan sa inyo ay sasabihin bakit ganun kahirap. Bakit kailangang mag-submit ng napakaraming dokumento? Ang sagot sa tanong na yon ay simple. Ang gobyerno ay nagtatangkilik sa inyo. Tinitiyak nila na ang inyong benepisyo ay hindi mapupunta sa maling tao. Isipin ninyo na lang na mas mabuting maging maingat kaysa magsisi sa huli. Ang sandaling abala ng pag-submit ng mga dokumento ay hindi kapantay ng kapayapaang maidudulot sa inyo kapag alam ninyong ligtas at tama ang lahat ng ninyong record. Ang ikatlong obligasyon ay tungkol sa mga bagong patakaran sa digital na pagbabayad at pagtanggap ng benepisyo. Ito ay isang paksa na maaaring makapagtaas ng kilay ng marami sa atin, lalo na sa mga pensyado na hindi gaanong sanay sa teknolohiya. Ngunit huwag ninyong pangambahan ito. Ang gobyerno at ang inyong pension fund ay may mga programa na makakatulong sa inyo na matuto at ma-adapt sa bagong sistema. Simula sa napetsang nabanggit, lahat ng pension payments ay magsisimulang ilipat sa digital na paraan maliban sa mga espesyal na kaso na aaprubahan ng inyong pension fund. Ibig sabihin nito, hindi na maaaring pumunta ng personal sa bangko upang direktang kumuha ng cash payment sa window. Sa halip, ang inyong pensyon ay automatikong ilalipat sa inyong designated bank account sa inyong e-wallet kung mayroon kayong nirerehistro. Ito ay mas mabilis, mas ligtas at mas maginhawa lalo na para sa mga pensyonado na may kahirapan sa paglalakad o pagbiyahe. Para sa mga pensyado na wala pang bank account o e-wallet, mabuting balita ang mayroon para sa inyo. Ang pamahalaan at ang mga kaalyado nitong pinansyal na institusyon ay nagtatayo ng mga espesyal na tulong desk sa mga munisipyo at lungsod na tutulong sa inyo na magbukas ng account ng libre o may napakababang bayad. Ang kailangan lamang ninyo ay ang inyong valid government ID at ang inyong pension ID. Humingi ng tulong sa inyong lokal na barangay o sa inyong pension fund office para malaman kung saan matatagpuan ang pinakamalapit na tulong desk sa inyong lugar. Ngayon, nais kong tugunan ang isang bagay na nag-aalala sa marami sa ating mga kababayan. Maraming pensyonado ang natatakot na ang digitalisyon ay hahantong sa kanila na mawalan ng kontrol sa kanilang sariling pera. Natatakot sila sa mga scam, sa mga hacker, at sa mga mapaninlang na tao na maaaring magsamantala sa kanila. At ang takot na ito ay lehitimo sapagkat tunay na may mga ganitong panganib sa digital na mundo. Kaya naman kasabay ng mga bagong obligasyon, meron ding mga bagong proteksyon na isina sa batas para sa inyo. Una,
Ang lahat ng digital pension transactions ay may dalawang hakbang ng verification. Ibig sabihin, hindi maaaring ma-access ang inyong account ng walang dalawang paraan ng pagpapatunay. Pangalawa, may bagong anti-fraud hotline na espesyal para sa mga pension na 24 oras na bukas at libre ang tawag. Pangatlo, ang mga bangko at e-wallet providers ay binibigyan ng espesyal na obligasyon na mag-alert sa mga pensyonado kung may kahina-hinalang aktibidad sa kanilang account. Ang aming paya sa inyo, huwag ibahagi ang inyong PIN, ang inyong OTP o ang inyong password sa kahit sino kahit pa sinabing sila ay kinatawan ng gobyerno. Ang tunay na kinatawan ng gobyerno ay hindi kailanman hihingi ng inyong password o PIN sa teleponoyo o sa text message. Kung may tumawag sa inyo at nagpapakilala bilang kinatawan ng pension fund at humihingi ng inyong personal na impormasyon, baguhin agad ang inyong password at iulat ang insidente sa inyong pension fund. Gusto rin nating pag-usapan ang papel ng pamilya sa pagtupad sa mga obligasyong ito. Marami sa ating mga pensyado ay may mga anak, mga apo, mga pamangkin na maaaring makatulong sa kanila sa mga prosesong ito, lalo na sa mga bahaging nauukol sa teknolohiya. Kung kayo ay isang miyembro ng pamilya na nakikinig ngayon, ang inyong papel ay napakahalaga. Ang inyong mga magulang o lolo't lola ay nangangailangan ng inyong tulong, ng inyong pasensya at ng inyong oras. Tulungan nila ang inyong mga mahal sa buhay na maunawaan ang mga bagong obligasyon. Samahan sila sa mga opisina kung kailangan, tulungan silang mag-set up ng kanilang online accounts at higit sa lahat, huwag silang hayaang maging biktima ng mga scammer na nagpapanggap na tumutulong sa kanila. Maraming kaso ang nai-report ng mga matatanda na nalinang ng mga taong nagpapanggap na tumutulong sa kanila na mag-update ng kanilang mga record. Ngunit sa katunayan ay nagnakaw ng kanilang impormasyon at pera. Kaya naman tiyakin ninyo na ang mga nagtutulong sa inyong mga mahal sa buhay ay mga pinagkakatiwalaang tao at mas mainam pa na kayo mismo ang siyang tumulong sa kanila. Isa pang mahalagang aspeto ng mga bagong obligasyon ay ang patuloy na pakikinig sa mga opisyal na anunsyo. Sa panahon na yon, maraming impormasyon ang lumalabas sa social media at hindi lahat ng ito ay tumpak. Maraming fake news, maraming maling impormasyon na maaaring magdulot ng pagkalito at ng maling desisyon. Ang pinakamapagkakatiwalaang pinagkukunan ng impormasyon ay ang opisya na website ng inyong pension fund, ang opisyal na social media accounts ng pension fund at ng gobyerno, ang mga opisyal na sulat na natatanggap ninyo sa koreo at ang mga anunsyo mula sa inyong lokal na pamahalaan. Kung may narinig kayo na bagong patakaran o bagong obligasyon na hindi ninyo narinig sa mga opisyal na mapagkukunan, huwag agad na maniwala at huwag agad na kumilos. Tawagan muna ang hotline ng inyong pension fund upang ma-verify ang impormasyon. Mas mainam na magtanong kaysa gumawa ng aksyon based sa maling impormasyon. Nais ko ring banggitin ang kahalagahan ng pakikinig sa mga seminar at orientasyon na ino-organize ng inyong pension fund o ng inyong lokal na pamahalaan. Kaugnay ng mga bagong obligasyong ito, maraming mga opisina ang nagtatayo ng mga libreng seminar upang turuan ang mga pensyon tungkol sa mga pagbabago. Sasamahan sila ng mga eksperto na makakapagsagot ng inyong mga katanungan, makakatulong sa inyo na maunawaan ang mga proseso at makakapagturo sa inyo ng mga bagong pamamaraan. Kung mayroong ganitong seminar sa inyong lugar, samantalahin ninyo ang pagkakataong iyon. Dalhin ninyo ang inyong mga katanungan at huwag mahiyang magtanong. Walang katanungang masama pagdating sa inyong mga karapatan at benepisyo. Ngayon, magsalita tayo ng direkta tungkol sa mga posibleng bunga ng hindi pagsunod sa mga obligasyong ito. Hindi natin gustong manakot, ngunit kailangan nating maging malinaw. Ang hindi pagtupad sa live verification sa takdang oras ay maaaring magresulta sa pansamantalang pagtigil ng inyong pension payments.
Ang hindi pag-update ng inyong personal na impormasyon ay maaaring magdulot ng pagkakamali sa pagpapadala ng inyong pensyon at ang pag-recover nito ay maaaring matagal at mahirap na proseso. At ang hindi pag-comply sa bagong digital payment system ay maaaring magdulot ng mga atraso sa inyong pension payments. Ngunit huwag kayong mag-alala ng sobra. Ang layunin ng gobyerno ay hindi para parusahan kayo kundi para protektahan kayo at ang sistema. Kung nagkakaroon ng problema, may mga proseso para matulungan kayo. Mahalaga lang na humingi kayo ng tulong agad at huwag hintayin na lumala ang sitwasyon bago kumilos. Gusto rin nating pag-usapan ang mga pensyado na may sakit, may kapansanan o nasa advanced na edad na at mahirap ang lumabas ng bahay para tuparin ang mga obligasyong ito. Para sa inyong kapakanan, may mga espesyal na probisyon na itinakda. Ang mga pensyado na nakakonfine sa ospital o sa kanilang tahanan dahil sa sakit ay maaaring magpadala ng isang autorisadong kinatawan upang gawin ang mga kinakailangang proseso sa kanilang ngalan. Kailangan lang ng isang Special Power of Attorney o SPA, ang valid ID ng kinatawan at ang valid ID ng pensyonado. Para sa mga may kapansanan na nangangailangan ng espesyal na tulong, may disability-friendly na serbisyo ang mga opisina ng pension fund. Huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa kanila at ipaalam ang inyong sitwasyon upang maayos ang tamang akomodasyon para sa inyo. Bago tayo magtapos, nais kong bigyan ng espesyal na pansin ang mga pensyado na nasa probinsya o sa mga lugar na malayo sa mga sentrong lungsod. Alam naming ang inyong sitwasyon ay mas mahirap kumpara sa mga nakatira sa mga lungsod. Ang pagbiyahe papunta sa opisina ay maaaring mahal, mahirap at mapagod para sa inyong katawan. Ngunit ang gobyerno ay nagtatayo ng mga mobile service units na pupunta sa inyong mga barangay upang tulungan kayo sa mga kinakailangang proseso. Makipag-ugnayan sa inyong barangay captain o sa inyong munisipal na opisina upang malaman kung kailan darating ang mobile service unit sa inyong lugar. Gamitin ang pagkakataong iyon ng lubos. Sa wakas mga kababayan, nais kong bigyan kayo ng inspirasyon habang tinatapos natin ang mensaheng ito. Ang pagiging pensyado ay hindi katapusan ng inyong pakikinig sa mga responsibilidad ng lipunan. Sa katunayan, ito ay isang bagong kabanata ng inyong buhay na puno ng kahulugan at dignidad. Dawang mga obligasyong binanggit natin ngayon ay hindi pabigat, kundi mga hakbang na nagtatangkilik sa inyong karapatan at nagpoprotekta sa inyong kinabukasan. Bawat beses na ina-update ninyo ang inyong record, bawat beses na tinutupad ninyo ang verification, bawat beses na sumusunod kayo sa tamang proseso, kayo ay nagtatayo ng matibay na pundasyon ng dignidad at seguridad para sa inyong mga huling taon. Kayo ay nagtatrabaho ng matagal para sa inyong pamilya, para sa inyong komunidad at para sa inyong bansa. Karapat-dapat kayong matanggap ang lahat ng benepisyong nauukol sa inyo ng buo, ng tama at ng walang abala. Ang mga obligasyong ito ay ang inyong padaasikaso sa sarili ninyo, ang inyong pangako sa inyong sariling kapakanan. Kaya naman, huwag na huwag ninyong ipagpaliban ang pagtupad sa mga ito. Kung meron kayong mga katanungan, kung hindi kayo sigurado sa anumang bagay, makipag-ugnayan sa inyong pension fund, tawagan ang kanilang hotline, bumisita sa kanilang opisina, humingi ng tulong sa inyong barangay at kung kayo ay may minamahal na pensyonado sa inyong pamilya, ipakita sa kanila ang mensaheng ito. Kausapin sila at tulungan silang maunawaan ang mga pagbabago. Ang inyong pagmamahal sa kanila ay makikita sa inyong aksyon, sa inyong tulong at sa inyong pagiging kasama sa panahon ng pangangailangan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ang mga impormasyon at paalala ngayong araw na ito ay makapagbigay sa inyo ng kaalaman at lakas upang harapin ang mga pagbabago ng may kumpiyansa at dignidad. Mabuhay ang bawat pensyonado.